Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Napakainit po ng isyu sapagkat pagkatapos po ng napakahabang denial ng lower house itself na di umano walang ganong usapin tungkol sa impeachment ng Vice Presidente na si Inday Sara. Officially, yesterday, December 2, formal na pong inihain ang impeachment complaint ng Makabayan Black. So, ano po ang implikasyon nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Well, ang tanong po dito, ito ba ay magiging successful o magiging matagumpay ang impeachment na inihain? Well, sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay matutuloy sapagkat agenda po ito ng bangag na Pangulo at ng kanyang bangal na administrasyon. Totoo po, sinabi niya sa kanyang public pronouncement na ayaw niya na-impeach ang Vice Presidente at yan po ay pakulo lamang. Sabi nga natin, publicly, he would pronounce that way na ayaw niyang ma-impeach ang Vice Presidente. But behind the curtain, ito tuloy po ang impeachment. Actually, alam niyang ipapile na yan. Kaya inunahan niya ng kanyang pronouncement to that effect. So, balikan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito po ba ay magtatagumpay? Well, definitely. Bakit po? Sapagkat ang impeachment complaint under the ordinary process, yan po ay sasubmit sa Justice Committee to find out, to determine whether it is sufficient in form and substance. Kapag na-endorse ng Justice Committee sa plenary, kailangan lang po 1/3 of the total membership ng Kamara. Assuming po mayroong 360 na membro. So, ang kailangan lamang po na boto is 120 at least to convert the impeachment complaint into an article of impeachment. Ngayon, pero mayroon pong shortcut process dyan at nangyari po ito noong panahon ni Joseph Estrada. Kapag nakuha agad nila ang 1/3 vote without the same having referred to Justice Committee, automatic po, it becomes an article of impeachment. So, immediately, it will be transmitted into the Senate for trial. So, ang tanong po, kaya bang kunin immediately ang 120 votes? Sigurado po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat kung babayaran po, at sigurado po yan, kakabayaran ni Martin Romualdez ang bawat congressman na pipirma ng 500 million. Out of the 360 congressmen, baka makuha po dyan ang 300 pipirma. So, automatically, that will become an article of impeachment to be transmitted into the Senate for trial. So, Senado po, kapag na-receive nila yung article of impeachment, the senators will take an oath of office and their capacity as impeachment judges. So, out of 24, pero ngayon 23 na lang po sila. Sapagkat si Senator Angara na-appoint sa DepEd
According to the Constitution, at least two-thirds votes of the senators will impeach or can impeach an impeachable official under trial. So at least 16 votes of the senators o at least 16 senators voting for an impeachment, magkakaroon po. Siguradong tanggal po si Inday Sara. Sigurado po, babayaran niya mga senador na yan. Bayaran sila ng 5 billion. Baka 20 or 21 senators will vote on the impeachment. Baka hindi lang bumoto out of delicadeza at utang na loob kay Digong ay si Bato at si Bongo. Kahit magkano siguro, baka hindi magpabayad yan out of their utang na loob kay PRRD. Si Robin Padilla mukhang mababayaran. Katunayan, mayroon na pong mga rumors na ito ay umattend sa Malacanang. Kahapon lamang, noong isang araw yata. So in other words, Robin Padilla, despite the fact na siya presidente ng PDP Laban ngayon, which is the official party of PRRD, sa 5 billion pwede pong bumigay. Kaya dalawa na lang ang naasahan natin, si Bongo at si Bato, na hindi pipirma o hindi papayag sa impeachment. Nevertheless, with the 20 or 21 votes, impeach po si Inday Sara. Ano ang penalty kapag na-impeach ang isang impeachable official? Removal from office and perpetual disqualification to hold office. So matatanggal sa pagka-vice presidente, at the same time, di na siya pwedeng kumandidato as sa anumang posisyon sa 2028. So yan po ang dahilan kung bakit sisiguraduhin ni Martin Romualdez na ma-impeach si Inday Sara upang sa gayon siya ang wala siyang kalaban sa 2028. Ngayon po, kapag natanggal si Inday Sara, sino magiging Vice President? Under the Constitution, it will be for the President to nominate from any member of Congress, both in the Senate and or in the lower house, subject for confirmation by Congress in a joint session, voting jointly. So, sigurado mag-nominate ang bangag na Pangulo. Sino? Most probably po, si Martin Romualdez. Will he be confirmed? Definitely. Sapagkat maraming congressmen ang boboto sa kanya para makonfirm siya as Vice President. Yan po ang dikta ni Lisa Araneta Marcos. Alam po naman natin na under desire ang bangag na Pangulo sa kanyang masigit na bangag na First Lady. O sinang papalit si Speaker of the House? Most probably po si Sandro. Si Sandro ngayon ang majority floor leader ng lower house. So with bangag Marcos Jr. as President, Martin Romualdez as Vice President, with the Speaker of the House, Sandro Marcos, President of the Senate, Chase Escudero, nagtagumpay po si Lisa Araneta Marcos, mga kababayan, mga kapatid, na maging mafia syndicate ang gobyerno. At ano po ang kanilang gagawin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Lilimasin po ang pera ng sambayan ng Pilipino. Walang pakundangan. Mayroon pa pong tatayo na hadlang sa kanilang gagawin. Wala po. Bakit? Lahat ng senador,
lahat ng congressmen, lahat ng mga opisyalis ng gobyerno kasama sa sindikato upang limasin ang pera ng bayan. Kapag mayroong titindig, papatayin, kikidnapin, ikukulong. So, ang mangyayari po sa sambayan ng Pilipino ay talagang magiging totally alipin po tayo ng pwersa ng kadiliman. Magiging rampant po ang illegal drug business, ang mga adik, ang mga drug pushers, ang mga pulis, ang mga sundalo, ang magiging hold upper ng mga bangko o hold upin ang mga mayayaman. So, ganyan po, there will be a map road in this country under the mafia syndicated governance. Yan po ang mangyayari sa ating bansa, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sabihin nyo, hindi po totoo yan. Tingnan po natin. Sapagkat kung hindi po nila nais na mangyari ito, hindi nila gagawin ang mga bagay